Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasalubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita, at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidlan ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan." At kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Mga kapatid, sa araw na ito, ang simbahan po ng Quiapo, Minor Basilica at National Shrine of the Black Nazarene ay nagpapasalamat sa Diyos sa biyaya ng pagkapari ng ating rektor at parish priest, si Father June Sesgon. Ngayon ang kanyang 25th sacerdotal anniversary. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa biyaya ni Father June sa ating simbahan. Kaya mamaya po, alas 12:15 ay gaganapin ang kanyang misa, pasasalamat, kasama ang kanyang mga kabatch, jubilarians, at maraming mga pari, obispo. At syempre, mas marami ang mga tao. Alam mo ninyo, nung kami ay naging pari, ang sabi ng isang matandang pari sa akin, pag anniversary ng iyong ordinasyon, mag-celebrate ka kasama ang mga tao. Sapagkat tayo ay naging pari galing sa mga tao at para sa mga tao. Celebrate the priesthood with the people. Kaya mamaya sigurado mas marami ang mga tao, mga laiko, na makikisimba. Sapagkat ang aming pagkapari ay galing sa Diyos para sa mga tao. Kaya nga sa ating unang pagbasa, narinig ho natin yung mga requirements, qualifications para sa mga maglilingkod sa simbahan. Yung unang linya pa lang ng sulat ni Pablo kay Timoteo, medyo mabigat na. Ang mga tagapangasiwa ay kailangan walang kapintasan. Ang hirap. Walang kapintasan. Sigurado ako, sasabihin ninyo, parang wala pa akong nakikitang paring walang kapintasan. Bilang isang lingkod, ito yung dapat na pinagsisikapan natin. Tandaan natin, walang perpektong tao ang tinawag ng Diyos. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng simbahan, yung mga alagad, yung mga unang Santo Papa, kasunod ni San Pedro, ang mga naging leaders natin, walang perpekto. Pero ano ang hinahangad ng Diyos? Bilang mga tinawag, bilang mga hinirang na lingkod, magsikap man lamang na malampasan
Mahigitan natin ang mga kakulangan, ang mga kapintasan natin bilang tao. Ang word ay perseverance. Nung kayo ay mga may asawa dito, pag ako magkakasal, yan ang lagi kong tinatanong. Tinatanong ko yung babae, anong nagustuhan mo sa kanya? Sabi nung babae kakasal, sabi ko, alam mo, ikakasal ko na kayo, wala kang maalala na maganda sa mapapangasawa mo. Sabi ko, syempre, hindi naman perpekto mapapangasawa mo. Ano naman yung hindi mo masyado nagugustuhan sa kanya? Naku, Father, maintin ang ulo niyan, tamad yan, late lagi sa mga date namin yan. Sabi ko, kita mo na yan. Pagdating sa kapintasan, ang dami mo nasasabi. At pag nagtatanong ako, bakit gusto niyo na magpakasal? Anong sagot? Yung matandang sagot, kasi po, gusto na namin lumagay sa tahimik. Yung mga nag-asawa, tumahimik ba nung nag-asawa kayo? O tumatawa kayo? Sabi nung isa, kung pwede nga lang kung ibalik eh. Walang perpektong tao. Kung bago kayo ikasal, marami ka na nakitang kapintasan, sigurado ako, pagtapos ng ilang taon, mas marami ka pang nakita. Ganon din sa aming mga pari. Hindi magic ang kamay ng obispo nung naging pari kami. Na pagkatapos na kami maordinahan, wala na kaming kapintasan? Hindi po. Tandaan natin, ang grasya ng Diyos ang siyang magiging dahilan para malampasan natin ang ating mga kapintasan. Kaya napakahalaga ng buhay panalangin, hindi lang sa aming mga pari, sa ating lahat. Pag nahihirapan na tayong makita ang kabutihan ng ibang tao, dagdagan mo ang pagdarasal mo. Kapag pinanghihinaan ka na ng loob, dahil ikaw ay pinipintasan ng mga tao, dagdagan mo ang dasal mo. Sapagat ang grasya ng Diyos ang magiging dahilan para magpatuloy pa rin tayong magsikap na maging matapat, maging mabuti sa kabila ng ating mga kapintasan. Kaya mga kapatid, sa ating ebanghelyo, kung paano dumating si Kristo sa buhay ng maraming tao at sinabi ng mga tao, dumalaw ang Diyos sa atin. Pagdasal niyo po kaming mga pari, na sana sa kabila ng aming mga kakulangan, kapintasan, maramdaman niyo rin na dinadalaw pa rin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng aming abang paglilingkod. At tayong lahat, bilang mga Kristiyano, bilang mga binyagang Kristiyano, bilang mga deboto ng Poong Nazareno, bilang mga taong nagsisikap maging mabuting tao, araw-araw, ihingin natin sa Diyos, ipakiusap natin sa Diyos, na sana, sa kabila ng ating mga kakulangan at kapintasan, huwag tayong panghinaan. Sa pagpapatuloy na misa natin mga kapatid, hanggat nabubuhay tayo, hindi tayo mawawalan siguro ng kapintasan, ng kahinaan. Pero ang mahalaga, sa bawat pagkakadapa at pagkakamali, bumabalik tayo at nagsisisi at naniniwala na walang hindi kayang gawin ng Diyos. Huwag kang matakot at madamot. Tawagin ka man ng Diyos sa paglilingkod, ito ang lagi mong tatandaan. Walang tinawag ang Diyos na pinabayaan niya. Amen.